Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa PIGO. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa POGO at saka sa PIGO. Sa POGO, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the POGO. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral, ay hindi po ito nagkikreate o nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung PIGO, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron po mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang PIGO. Pero maliban po dyan, ang POGO po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa PIGO po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And yung POGO po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga PIGOs po, kapag they spend marketing advertisement, no? Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung POGO po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag kami binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licensees. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga POGO. Samantalang sa PIGO po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa POGO, dito sa PIGO, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa PIGO. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito.